Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay pagkakataon upang linisin natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng paglapit natin sa Diyos at paghingi ng kapatawaran. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay may bigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo ng lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagkapakasakit, pagdalangin at pagbabalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapan ng aming budi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kaniyang asawa, mga alila, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya." Ang salita ng Diyos. Salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na
walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao'y bagong buhay. Yaong kaniyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Ang tungtuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligayang sinumang kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yung bunga idudulot. Yaong pag-aaralang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iaral na parating. Pati mga hatol niyang matuwi na kahatulan. Kapag siyang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay ng hangad ay makamit. Matamis pa sa kaysa sa pulot na sakdang tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay, ang salita bumubuhay. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan
Karunungan naman ang hinahanap ng Griego. Ngunit ang ipangangaral namin si Kristo'y ipinako sa krus, isang katitisuran ng mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Pagmamahal, naroroon ng Diyos sa pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalagang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangan may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ano ang meron tayo na dapat ay wala sa atin? Ano ang meron tayo? Meron ka? Meron ng katabi mo? Meron ng magulang mo? Ang anak mo, kapatid mo, kapitbahay mo? Na wala dapat sa atin. Meron na ho ba kayong naisip? Meron ba kayong naisip? Mga kapatid, ito nagdaang 2 linggo sa panahon ng Kwaresma, ay ating natunghayan dito yung mga tinatawag nating places of encounter with God. Places of encounter with God. Sa unang linggo ay ating natunghayan dito ang pagpunta ni Jesus sa ilang. Nung nakaraang linggo,
ang bundok kung saan ay nagbagong anyo ang ating Panginoon. At yung linggo ay ating natunghayan ang pagpunta ni Jesus sa templo ng Jerusalem. At sa mga Hudyo, tinuturing nila yung mga lugar na ito na lugar kung saan nila makakatagpo ang Diyos. Ngayon, ano ba ang setup? Pista ng Pasko o malapit ng pista ng Pasko. Ang pista po ng Pasko ay isa sa pinakamahalagang kapistahan na pinagdiriwan ng mga Hudyo sapagkat ito'y paggunita nila sa pagkapalaya ng kanilang mga ninuno sa pagiging alipin sa Ehipto. Kaya nila ito'y pinagdiriwang, ito'y pagpapaalala sa kanila na kanilang mga magulang ay tumawid mula sa pagiging alipin patungo sa pagiging malaya. Kaya kapag kapisa ng Pasko, hindi nakapagtataka na ang lahat ng mga Hudyo ay sinusubukan talagang makapunta sa Jerusalem upang makapagdiwang nito at makapag-alay po sa templo. Kaya mula sa iba't ibang panig at sulok na imperyo ng Roma, kasi noon, ang imperyo ng Roma ay isang makapangyarihang imperyo na kayang sumakop ng mga lupain ng mga bansa. Kaya doon ay nagkalat ang mga Hudyo. At taon-taon dito'y ginagawa nila. Pumupunta sila upang maghandog, upang manalangin. Kaya para sa kanila ito isang sacred experience sa mga Hudyo. Pero itong pista ng Paskong ito, salit na maging sacred experience ay nagiging iba. Bakit? Ito yung natunghayan ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Ginawa nilang palengke ang tahanan ng kanyang ama. At ang templo na dapat ay bukas para sa lahat ay hinati-hati nila into different section. Meron tinatawag silang Holy of Holies, merong Court of Priests, merong Court of Women, may Court of Gentiles. Kumbaga, kung anong kategorya ka, doon ka lamang pwedeng makapunta, makarating. At yung Court of Gentiles, doon ginaganap yung pagtitinda. Na madalas, bagamat hindi po tinukoy dito ng apos na Evangelista San Juan, ay madalas ay merong mga pandarayang nangyayari. Papaano? Kasi po, sa mga Hudyo, itinuturing nila ang lahat ng bagay na nasa labas sa Jerusalem na madumi. Kaya kapag ikaw ay maghahandog ng hayop sa templo at ito'y galing sa labas, hindi ito pinapayagan. Kaya mga tao, sa halip na magdala ng mga alay na hayop, doon na lamang sila sa templo bumibili. Pagka nagbenta sila, napakalaki ng halaga. At hindi ng mga salapi. Hindi ka pwede maghandog ng salapi na galing sa labas ng Jerusalem. Dahil tinuturing nila din itong marumi. Kaya pag ikay magpapalit ng pera na salapi, napakalaki ng halaga ng palitan. At yan ang nilinis ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito isang magandang pagkakataon para sa atin para palalahanan tayo sa dalawang mahalagang bagay. Yung una, wala naman po tayong templo. Bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, ano ang meron tayo? Simbahan. Anong meron tayo? Simbahan. Sa katunayan, ang templo ng Jerusalem magpahanggang ngayon ay wasak. No, ito'y kubkubin ng Emperador Nero noong 70 AD. Hindi na ito naipatayong muli. Pero tayo bilang mga Kristiyano, ang meron tayong simbahan, mga chapels. Kaya ng tanong, naituturing pa ba nating banal na lugar ang simbahan, ang mga bisita? Naituturing pa ba natin itong banal na lugar kung saan talaga natin nakakatagpo ang Diyos? O baka nagmimisulang ordinaryong lugar na lamang ang loob at labas ng simbahan. Kung kaya't kung ano'y ginagawa natin sa labas, ay ginagawa na rin natin sa loob ng simbahan. Halimbawa, nagkwekwentuhan. O dili kaya, habang nagmimisa, habang nasa loob ng simbahan, ay gamit ang cellphone. Kumbaga, para ito nagiging realidad sa ating buhay na yung tinuturing nating sacred place,
itinuturing nating lugar kung saan natin maaring makatagpo ang Diyos, ay nagmimistulang ordinaryong lugar na lamang para sa atin. Sana po, kapag tayo pumasok ng simbahan, andun yung katahimikan. Mari kasing may mga nagdarasal ng mga tao na habang naghihintay na magsimula ang misa, nagdarasal na sila. Kasi nga, tahimik ang simbahan, parang yung ambience ng simbahan ay talagang maiganyo ka na magdasal, makipag-usap sa Diyos. Baka kasi nakakalimutan na natin ang aspetong ito patungkol sa simbahan. Yung pangalawa po ay yung paglilinis. Yung paglilinis sa ating buhay. Sa karanasan po natin, ang bahay, bakuran, cabinet, kusina, lahat yan ay nililinis natin. May mga araw na maayos at malinis iyan, pero pagkalipas ng ilang araw ay magulot madumi na yan. Halimbawa, mga cabinet, ayusin niyan, na maayos sa maayos. Pagkatapos na maplansya yung mga damit, isasalansan ng maayos sa mga t-shirt, yung mga damit. Pero pagka kumuha ba tayo, naiwan ba nating maayos pa rin ito? Yung ating bakuran, may mga malalaglag na mga dahon diyan. Mismo ating sariling bahay, ganun din. Kaya darating pagkakataon na kinakailangan linisin natin ang mga ito. Minsan nga may schedule pa tayo ng general house cleaning. Maling linggo-linggo o every other 3 days ay naglilinis tayo. Kumbaga malaga sa atin ang kalinisan. Pero ngayon ang paanyaya sa atin ay baka meron pa tayong dapat na linisin sa ating buhay. Kaya ang tanong ko kanina sa atin, anong meron tayo na dapat ay wala sa atin? Anong meron tayo na dapat ay wala sa atin? Alam niyo na po ang sagot? Alam niyo na yung sagot. Ano yung meron ng katabi mo? Anong meron ako? Anong meron ka? Na wala dapat sa atin? Alam niyo na ang sagot? Sige, maghintay tayo ng... ano yung meron tayo na dapat wala sa atin? Karumihan, dulot ng kasalanan. Hoy, tama si nanay. Kasalanan. Meron tayo lahat, pero dapat ay wala iyan. Ano yung meron tayo na wala dapat sa atin? At yan yung, kaya nga panahon ng Kwaresma ay panahon na kung saan maraming mga Kristiyano ang nagbabalik loob sa Diyos. Maraming mga Kristiyano ang mga nangungumpisal. Kaya paano natin malalaman kung yung na dapat yung wala sa atin din nasa sa atin o dapat wala sa atin talaga? Sa ating po unang pagbasa mula po sa aklat ng Exodo, inilahad sa atin yung 10 utos ng Diyos. Yung unang 3, patungkol sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung sumunod na 7, ito'y pagpapahiwatig ng paggalang at pagpapahalaga sa magulang, sa kapwa, sa ari-arian, sa buhay ng ating kapwa-tao. Baka minsan ang mga magulang natin, hindi na natin naigagalang. Baka minsan, madalas, natural na lamang sa atin yung pagsisinungaling o yung pag-asam ng mga bagay. Ano ba yung ninanais natin sa ating buhay? At yung ninanais ba natin sa buhay ay nakatutulong ba ito sa paglago ng ating pagkatao? Nakatutulong ba ito upang maging instrumento tayo ng pagkapala ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, kung masusunod lamang talaga natin ito, may bagong pagkatao tayo.
Ito yung pinapaalala sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Kasi ang hanap daw ng ng mga Hudyo, kababalaghan. Yung mga Greeks, karunungan. Kasi doon kilala ang mga Griego sa kanilang karunungang taglay. Pero nung binigay sa kanila ng Diyos, ang ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ay sagisag na kapangyarihan at karunungan. Sino man tumanggap sa Kanya, maring kahangalan para sa Hudyo, para sa mga Griego. Kaya siguro para sa atin, ang tawag sa atin minsan ay we are fools for Christ. Mga hangal tayo para sa Diyos. Pero kung pagiging hangal ay magdudulot naman sa atin sa tamang landas, sa kayusan ng buhay, dahil nga tinanggap natin ang Panginoon, sinusunod natin ang Kanyang kautusan, abay magandang maging hangal tayo kung ito naman ay para sa Diyos. Mga kapatid, ang Kwaresma ay pagkakataon sa atin na binibigay ng simbahan upang alisin ang mga dapat wala sa atin. Linisin ang anumang karumihan na nanatili sa atin. At nawa, sa bawat pagpasok natin sa simbahan, may maalala natin na mayroong Diyos na nakikipagtagpo sa atin. Ang Diyos na ay mahabagin at mapagmahal. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya man ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pamamangatao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon upang makibahagi ang lahat sa pagmamalasakit sa Kanyang templo. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang mapanatili ang kabanalan ng simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang labanan ng mga nasa pamahalaan ang katiwalian sa lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang batas ng Diyos ang mamayani sa pagpapanukala ng mga batas ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang sa pagbabahagian ng maging karapat-dapat tayong templo ng banal na Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming
upang ang mga mahal nating yumao ay makahati sa pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang mga nagpapasalamat sa ating Panginoon, sina Marla Cecil Aguilar at pamilya, gayon din sina Lovely at Jomer Lumba na nagtiriwan na kanilang anibersaryo sa kasal, para sa natatayang kahilingan ni Albert Clarence Lewis, salamat, para sa mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan, Giant Louis Calimon, Orlando de la Cruz at Bishop Pablo David. Patuloy nating dalangin ng pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Apolinario at Ligaya Katalig, Virginia Franco, Ana Romero, Tony Cruz, Maria Cristina Laderas Manginao at Orlando Jose Ignacio Jr. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mamerto, Yolando, Lucinda, Loretta, Angeline at Evangeline. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating tensyon at panalangin. Panginoong Banal, gawin mo kaming karapat-dapat na templo na iyong pag-ibig sa pagbabahagi na namin sa kabanalan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahig natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming hiningi ng kapatawaran sa iyo ay patutunan din naming maipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpaiwatig ng pasasalamat na aming nihain ngayon sa iyong habag. Ang iyong anak ay ilang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pagugalit gawain binabalak.
Kaya kaisa ng mga anghel, magsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipad. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ideri sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na mo'y dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos,
ipahayag po natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. Mga kapatid, baghangad at pagbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Pasalanan ng sanlibutan. Nobis Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang kinanap namin ngayon sa pagdiriwang, ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain tayong lahat na mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayo, taglay ang pag-asa ng habag at pagmamahal ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.